Jesus Little Winners. Hello, Jesus Little Winners! Isang napakagandang umaga muli sa inyong lahat at kami natutuwa na kasama namin kayo ngayong Sabado. Ayan, sige, tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba sa pag-aaral natin ngayong Sabado? Ano pong sagot? Handa na raw? Very good. Tapikin mo naman yung nasa kabila, sabihin mo, ready ka na bang papurihan ng Panginoon? Ano pong sagot? Ayan, very good. Sige nga po, mag-roll call nga po muna tayo ngayong umaga. Kung ikaw na Jesus Little Winner ay taga-Pandi, Bulacan, sabihin mo nga, Praise Jesus! Okay ba yun? Ano ulit ang sasabihin? Very good. Sige, lahat po ng mga taga-Pandi, sabay-sabay tayong sumigaw. 1, 2, 3, Praise Jesus! Okay, very good. Sige, kung ikaw po ay taga-Masuso, Bulacan, sabihin mo nga, I love you, Lord. 1, 2, 3, go! I love you, Lord. Ayan, ready na ang mga taga-Masuso, Bulacan. Okay, kung ikaw naman po ay mula sa San Ildefonso, narinig ko at nababalitaan kung marami mga Jesus Little Winners dyan. At sa lahat po ng Jesus Little Winners na nasa San Ildefonso, sabihin nga po natin, God is good. Okay po, sige nga po ulit tayo. 1, 2, 3, and God is good. Sige, lakasan pa natin mula sa mga taga San Ildefonso. 1, 2, 3, go! God is good. Okay, very good. Palakpakan naman po natin sila. Punta naman tayo sa Malabon. Hello po sa mga taga Malabon. Ayan, so ang chant naman po ng taga Malabon ay God is great. Okay po ba yun? Sabihin nga po natin sabay-sabay sa lahat po ng taga Malabon na Jesus Little Winners. 1, 2, 3, go! God is great. Okay, very good. Kung ikaw naman po ay Jesus Little Winner na taga-Caloocan, sabihin mo nga, Jesus is my Savior. 1, 2, 3, go! Jesus is my Savior. Okay, very good sa mga taga-Caloocan. Ngayon naman, tingnan naman natin yung mga taga-Quezon City. Hello po sa Jesus Little Winners natin na nasa Quezon City. Ang chant po natin ay Jesus is the King. Okay, ulitin po natin. Jesus is the King. Isa pa po, mas malakas. 1, 2, 3, go! Jesus is the King. Okay, very good. Bigyan nyo nga po ng 5 bagsak ang bawat isa. Wow! So ngayong umagang ito, alam kong energized na kayo, right? Para sa ating pagpupuri at pag-aaralan. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo na manalangin. Prayer position po tayo at pasalamatin natin ang ating Panginoon. Let's bow down our heads and close our eyes. Lord, we thank you po for this day. We thank you, Lord, for bringing us here. At ngayon po, naniniwala po kami marami pa po kami matututunan tungkol sa iyong salita. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga isip at aming mga puso upang lahat po ng aming matutunan ay magawa po namin sa pang-araw-araw namin na mga buhay. Thank you po sa mga tagapagturo namin ngayong araw. And we love you, Lord, and we glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen! Mukhang ready na ang lahat. Pwede po bang tumayo na ang lahat ng ating mga Jesus Little Winners at i-shake na ang mga kamay at mga binti at ang buong katawan para sa pagpupuri sa Panginoon. At ngayong Sabado po, ang ating worship leader ay walang iba kundi si Ate Roslyn. Ayan, Ate Roslyn, handa na po kami. Praise and worship na po tayo. Thank you, Ate Erica, sa pag-welcome sa bawat isa sa isa na namang bagong episode dito sa Jesus Little Winners. Hello mga bata! Kamusta na kayo? Alam kong sa oras na ito'y handang-handa na tayo para sa pag-awit at pagsayaw para sa ating Panginoon. Kaya ano pang hinihintay mo? Kalabitin mo na yung katabi mo at sabihin mong tara, tumayo na tayo para simulan na natin ang pagpupuri sa ating Panginoon.
Marami pong salamat, Ate Roslyn. Hello, Jesus Little Winners! Kumusta naman po kayong lahat? Ngayon ay araw na naman ng Sabado. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento ngayon? Sa ating episode, pag-aaralan ngayong araw ng Sabado? Kung ganon, ay ihanda na ang ating mga tenga at ang ating mga puso upang tayo lahat ay makinig sa kwentong babasahin ko sa inyo ngayon. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Okay? So, prayer position po tayo mga bata. Sige, pikit po natin ang ating mga mata at iyoko po natin ang ating mga ulo at tayo ay mananalangin. Sabayan niyo si Ate Mabel sa ating prayer. Lord Jesus, salamat po sa isa na namang araw na ito ng Sabado na kami muli ay nagkasama-sama upang makinig ng iyong banal na salita. Salamat po Panginoon at bigyan niyo po kami ng wisdom na nanggagaling po sa iyo upang maunawaan namin ang mga ang dadalhin po sa aming kwento sa araw na ito. Salamat po, samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang aming aralin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, may tanong muna si Ate Mabel sa inyong lahat. Sino sa inyo dito ang naranasan na o ang nakaranas ng utusan ng mga magulang? Yung madalas kang utusan ni mama o ni papa. Kayo ba inuutusan na ng mga nanay at tatay? Kaya niyo na ba? Okay, so hindi maiiwasan yon na tayo ay utusan ng ating mga magulang. Halimbawa mga bata, kung kayo ay inutusan ni mama at ni papa, ano ang ginagawa ninyo? Kayo ay sumusunod. Sino sa inyo dito yung sumusunod sa utos ng mga magulang? Ayan, tama ba na dapat tayong sumunod sa utos ng ating mga magulang o ng mga nakatatanda sa atin? So, okay. Maliban na lang kung mali ang iuutos sa atin, huwag tayong sumunod kung mali ha. Walang mga bata. Ayan mga bata, meron po ako sa inyo ngayong kwento na ihahatid. Ang babasahin kong kwento sa inyo ngayon ay tungkol sa isang batang si David. Kilala niyo na siguro si David o madalas niyo na siyang marinig sa ating mga kwento. Okay, so ito na yung simula ng ating kwento. Si David ay anak ni Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem, Juda. Noong panahong yun, si Jesse, yung tatay ni David, ay matandang-matanda na. Alam niyo ba yung matandang-matanda na? Uugod-ugod na siguro si Jesse sa sobrang katandaan. Si Lolo Jesse na siya. Meron siyang 8 anak na mga lalaki. Puro lalaki, no? Yan. At ang pinakabata dito ay walang iba kundi si David. Si David ang bunso na anak ni Jesse. So, ang kanyang mga anak ay sina Eliab, si Abinadab, at saka si Sama. Sila ay kasama ni Saul, ni Haring Saul. Noong mga panahon yun, si Haring Saul ang hari ng Israel. Dahil sila ay nakikipaglaban. Alam nyo, mga warrior sila, no? Habang sila ay kasama ni Haring Saul sa pagkikipaglaban, ito naman si David, isa siyang pasol, nagpapakain siya ng kanyang mga alagang tupa. Pupunta siya sa bukid at then, pagkatapos nun, pupunta na naman siya doon sa kay Haring Saul. Meron siyang ginagawa doon sa lugar ni Haring Saul, sa Bethlehem. Okay, so pagkatapos nun, pupunta na naman siya sa kanyang tatay. So marami siyang pinupuntahan sa bukid, balik sa tatay, tapos pupunta naman sa kay Haring Saul. So sa loob ng 40 araw, 40 days, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Hinahamon sila ng away. Bali, nandoon naman yung mga sundalo ng Israelitas, mga officers or oficiales. Nandoon naman sila sa lugar ng labanan.
Isang araw, inutusan ngayon ni Jesse si David. Sino nga si Jesse? Yung tatay nila David. So, inutusan ni Jesse si David ng ganito. Anak, so matanda na siya. Anak, dalhin mo ito doon sa iyong mga kapatid. Ayan, so nagluto si Jesse ng pagkain para sa kanyang mga anak na nasa labanan. Dalhin mo itong sinangag na trigo at 10 tinapay. Dalhin mo ito doon sa kampo para mayroong makain ang kanyang mga kapatid. So, alam mo ba kung anong ginawa ni David? Di ba? Paglabanan, di ba nakakatakot yun? Kasi baka may barilan, pero nung mga araw na yun, wala pa namang baril. Meron nung mga sibat at saka mga espada, yung gano'n. So, syempre, labanan yun, di ba? Kung ikaw yung uutusan ng tatay mong gano'n, pupunta ka ba? Sasaba ka ba sa gera? Sasaba ka ba o susunod ka ba sa utos ng tatay mo na yun? Alang-alang sa iyong mga kapatid na magugutom kung hindi mo dadala ng pagkain. Alam mo ba kung anong ginawa ni David? Dala-dala ni David ang pinadalang pagkain ni tatay Jesse na 10 tinapay at mga sinangag na trigo at meron ding hiniwang keso para sa kanyang mga kapatid at pinuno. O may libre pa sa pinuno. Sabi ni Jesse ang bilin sa kanya, at anak, tingnan mo na rin ang kalagayan ng iyong mga kapatid kung okay lang ba sila. So ganun, mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka roon, ang sabi ni Jesse kay David. Kung galing siya doon sa labanan, kailangan may dala siyang katunayan na siya ay nanggaling doon pag-uwi niya. Alam mo ba kung anong ginawa ni David? Sumunod kaya si David? Ayan. So, ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. At kinabukasan, ito na nga mga bata, kinabukasan, maagang bumangon si David. Diba? Ang sarap-sarap pa matulog sa madaling araw. Pero si David, maaga siyang bumangon, hindi na siya nagpagising sa kanyang tatay. Alam niyo kung anong ginawa ni David? Pagkatapos niyang bumangon, agad-agad siyang pumunta sa kanyang mga kuya. Pero bago yon, ipinagbili niya muna, pumunta muna siya doon sa inaalagaan niya mga tupa at ipinagbilin muna niya ang kanyang mga tupa sa mga nandoon. Okay? Bago siya pumunta sa labanan. So yan mga bata, dala-dala ni David ang mga pagkain pinapadala ng kanyang tatay para sa kanyang mga kapatid. At yun ay dala-dala niya papunta sa labanan. Wala siyang takot upang pumunta doon kahit na mayroong giyera or labanan. Bagkus, anong ginawa ni David? Wala siyang kaba-kaba, wala siyang pagdadalawang isip na sumunod sa kanyang tatay. Yan mga bata. Yan ang ating wakas ng kwentong ito sa sa episode na to mga bata. Ngayon, ano kaya ang itinuturo sa atin ng kwento ni David dito? Okay, itinuturo sa atin dito na ang pagiging masunurin, ang pagsunod sa magulang nang walang pag-aalinlangan. So, kailangan tayong sumunod sa ating mga magulang katulad ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Ayan mga bata, daliin, makinig at sumunod sa ating mga magulang. Nagustuhan niyo ba mga bata ang kwento natin? Ayan, kung ganon, nandito na ngayon si Ate Tin para sa activity. Kung nakinig kayo, tsak na masasagot ninyo ang mga katanungan ni Ate Christine. Ate Christine! Maraming salamat, Ate Mabel. Hello, Jesus Little Winners! Siguradong na-enjoy nyo ang pakikinig kay Ate Mabel kanina, kaya mayroon si Ate Tin ng mga ilang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo?
Okay, sino nga ulit ang ating Bible character ngayong Sabado? Ano nga ulit ang kanyang pangalan? Tama, ang ating Bible character ngayong araw ay nagngangalang David. Ano nga ulit ang inuutos sa kanya ng kanyang amang si Jesse? Naaalala niyo pa ba? Inutusan siya ng kanyang amang si Jesse na dalhin ang mga niluto niyang pagkain para sa kanyang mga kapatid, para naman ay hindi sila magutom habang sila ay nasa labanan. Tama! Para sa ating ikatlong katanungan, sinunod ba ni David ang inuutos sa kanya ng kanyang amang si Jesse? Opo, sumunod si David nang walang alinlangan sa kanyang amang si Jesse. Kahit na ba posibleng mapanganib ang lugar na kanyang pupuntahan dahil nga ang paghahatidan niya ng pagkain ay ang mga kapatid niya na nasa labanan. Dahil alam ni David na kapag sinunod niya ang utos ng kanyang amang si Jesse, siya ay pagpapalain at siya ay poprotektahan ng ating Panginoon. Kaya mga little winners, ang ating winning lesson ngayong Sabado ay nalulubot at natutuwa ang Panginoon kapag nakikita niya tayo na sumusunod ng walang alinlangan sa ating mga magulang. Kahit si Jesus din nung nabubuhay pa siya dito sa lupa ay sinusunod na rin ang kanyang mga magulang. Kaya tayo rin dapat ay gayahin natin si Jesus na sundin natin ang ating mga magulang. Okay ba yun? Maaasahan ba natin ang isa't isa doon? Okay, dahil dyan, palakpakan nga natin ang bawat isa. Ngayon, magdadako na tayo sa ating memory verse. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Aklat ng Efeso, chapter 6, verse 1. Sabi doon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Ulitin na natin, Efeso 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Nasundan niyo ba iyon? Okay. Palakpakan nga natin ulit ang ating Panginoon. Hello little winners! Para sa ating assignment, madali lang ang ating gagawin. Una ay kabisaduhin ang memory verse of the day. Pangalawa, magpatulong kina mami o kay daddy para i-video ang inyong mga sarili habang inire-recite na may kasamang action ang ating memory verse of the day. Pangatlo, sabihin kay mami o kaya ay kay daddy na i-upload ito sa kanilang Facebook account at i-mention ang Conqueror World Harvest Mission kasama ang hashtag na Memory Verse of the Day at CWHM Kids Ministry Assignment. O mga little winners, huwag kalilimutan na gawin ang inyong mga assignment. Aasahan namin na makita ang inyong mga videos sa Facebook. Salamat little winners. God bless! At dahil dyan, samahan niyo si Ate Tin para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa natutunan namin ngayong araw na kailangan naming sundin ang aming mga magulang. Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang aming mga magulang para po turuan po kami araw-araw na magpalapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami sa aming mga ginagawa araw-araw. Mahal ka po namin at sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa susunod na Sabado. Paalam!